Ang kwento na ito ay patungkol sa isang sabongero na itago na lang natin sa pangalang Dumeng. Nangyari ito noong 2001 sa lugar ng Tanhay, Negros Oriental. Itong si Dumeng ay isang magtatari. Meron din itong alagang 4 na manok at nakatira sa liblib na lugar ng Tanhay. Itong si Dumeng ay hindi naman talaga magtatari. Nang minsan siyang dalhin sa sabungan ng kanyang tiyuhin. At siya din ang pinapabitaw sa ruwida. Kaya kalaunan ay nag-alaga na rin ito ng sariling niyang manok panabong. Sa kanilang mga kapatid at buong pamilya ay siya lang ang mahilig sa manok panabong. At kasali na rin dito ang kanyang tiyuhin. Hanggang nag-asawa na itong si Dumeng ay manok pa rin ang libangan nito. Ngunit ang akala ng kanyang asawa ay libangan lang ang pagsasabong. Ngunit kalaunan ay palala ng palala na ito. Itong si Dumeng ay marunong din itong magkabit ng tari. Naging pangarap na din niya ang maging magtatari o maging tanyag na magtatari sa kanilang lugar. Ngunit sa landas na tinahak ni Dumeng ay naging kakatawa-tawanan siya ng ibang magtatari. Dahil sa lahat ng kanyang tinarian ay halos marami pa ang talo kaysa sa panalo. Kaya naman halos wala nang nagtitiwala sa kanya dahil sa mga kapalpakan niyang nagawa. Kaya naman ang kanyang mga manok na lamang ang kanyang tinarian. Sa kabila ng lahat ay suportado pa rin siya ng kanyang asawa. Maayos naman ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa kahit sugarol itong si Dumeng. Isang araw, pagkatapos niyang mapakain ang kanyang alagang manok, nagtungo siya sa medyo may kabundukan, dala-dala ang kanyang nag-iisang bakang alaga at doon umano niya ito ipastol na lagi naman niya itong nakagawian sa araw-araw. Makalipas ang isang oras na paglalakad sa bundok, ay nakarating na nga si Dumeng sa kanyang pagpapastulan. Dali-dali niyang itinali sa isang hindi kalakihang niyog ang kanyang baka at papauwi na sana ito. Ngunit nang akmang maglalakad na siya pabalik, ay laking gulat niya nang biglang dumilim ang kalangitan at biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Maya-maya pa ay biglang kumulog ng napakalakas at bahagyang lumiwanag ang kalangitan. Kaya't walang ano-ano ay bigla niyang binalikan ang kanyang baka. Dahil batid na sa kanilang lugar na kapag tag-ulan ay mirong namamatay na mga hayop. Dahil tinamaan ito ng kidlat. Kaya't kahit basang-basa na ito ay nagpapatuloy pa rin siya sa pagkuha sa kanyang alaga. Nang makuha na niya ang kanyang alaga, ay hila-hila niya ito pabalik. Nang lumakas palalo ang ulan at ang kasabay nito ang pagdagundong ng napakalakas na kulog at may kasamang kidlat. Kaya naman naghanap na siya ng pwedeng masisilungan. Ngunit palingalinga siya ay wala siyang nahahanap na masisilungan. Ngunit wala siyang makita. Kaya naman nang makita niya ang matayog na niyog at kasamang hindi kataasan na niyog, ay dali-dali niya itong nilapitan at hila-hila ang kanyang alagang baka. Nang mga panahon na yon ay labis na ang lamig na kanyang nararamdaman dahil sa tindi ng lakas ng ulan. Nang maya-maya pa ay biglang gumuhit ang napakalakas na kidlat sa kalangitan. At walang ano-ano'y biglang tumama ang kidlat sa puno ng niyog na kanilang sinisilungan. Akala niya mamamatay na siya sa pag-aakalang siya ang tatamaan dito. At kitang-kita niya kung papaano wasakin ng kidlat ang napakalaking puno sa kalagitnaan nito. Dahilan ng pagbagsak ng kalahating katawan nito at kasabay ang pagkakataranta ni Dumeng. Dahil alam niyang matatamaan siya nito.
Kaya naman dali-daling nagtatalon-talon upang maiwasan ang mga bunga ng niyog na nagsilaglagan. Pasalamat siya dahil hindi tinamaan ang kanyang baka sa puno na yon. Kaya naman sinisipat niya ang maigi ang katawan ng niyog na nawasak, na sa palagay niya ay parang kinagat ng dambuhalang demonyo. Umuusok-usok pa ito. Sa kalagitnaan nito ay mayroong nakatarak na bagay at sa palagay niya ito ay uri ng kristal. Kaya naman dali-dali niyang inakyat ang puno kahit napakadulas nito dahil sa ulan. At nung malapitan na niya ito ay laking gulat niya dahil isa pala itong hugis ngipin at may haba ng isang dangkal. Nang akmang bunutin na niya ito sa pagkakatarak ay muntik siyang malaglag sa puno dahil napakainit nito. Kaya naman ang napagtanto niya na nagsasayang lang siya ng oras dito, bababa na sana siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay mayroong bumubulong sa kanya na kunin ang bagay na ito, na gamit lang umano sa pagkuha ang pagkagat dito. Kaya naman ang sinubukan niyang kagatin ito ay nagulat siya dahil walang kahirap-hirap niya itong tanggalin. Kaya naman dali-dali siyang bumaba at kagat-kagat niya ang bagay na yon. Pagdating niya sa lapag ay agad niya itong sinipat ay napagtanto niya ay isa itong napalaking ngipin. Kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung papaano ito napunta sa taas ng puno at nakatarak. Nang napagtanto niya na isa lang pala itong napakalaking ngipin, ay agad niya itong binitawan. At napasabi siya sa kanyang sarili, nagsasayang lang ako ng oras, napakalamig pa naman. Pagkatapos nun ay nakauwi na siya. Pagpasok niya sa kanyang bahay, kinapa-kapa pa niya ang kanyang lighter sa kanyang bulsa. Ngunit sa pagtingin niya dito ay ito yung ngipin na nakuha niya sa taas ng niyog. Labis na labis ang kanyang pagkakagulat dahil itinapon niya na ito. Kaya paano ito napunta sa kanyang bulsa? Kaya naman binalik muli niya ito sa kanyang bulsa. At kasabay ng pagwika ng kanyang asawa sa kanyang likuran, "Anong nangyari sa'yo, Duming? Para kang nakakita ng multo. Magbihis ka na nga para makahigop ka ng mainit na kape." Kaya naman nagbihis na siya at agad siyang nagkape. Kinabukasan habang nagpapakain siya sa kanyang mga alagang manok, biglang dumating ang kanyang tiyuhin. "Aba, ang gaganda ng mga alaga mo. Isabong mo na kasi yan," wika ng kanyang tiyuhin. "O uncle, ikaw pala yan. Buti napadalaw ka," wika naman dito ni Duming. "Ba't parang bihis na bihis ka, uncle?" "Ah, ito ba? Di mo ba alam na may sabong ngayon sa kabilang baryo?" wika ng kanyang tiyuhin. "Ganun ba, uncle? Pero hindi ko pa kasi nakondisyon itong mga manak ko eh." "Sus, dalhin mo na yan. Kung siswertihin tayo, di meron tayong pulutan." Sagot ng kanyang tiyuhin. Kaya pumayag na itong si Duming. Nagbabaka sakali din siyang baka makapag-uwi siya ng pera. Kaya kinuha na niya ang kanyang tandang at umalis na silang dalawa papuntang sabungan. Habang naglalakad sila, bigla namang nagsalita si Duming ng, "Tiyo, mananalo kaya tong manok natin?" Oo nga pala, ang mga alagang manok ni Duming ay hindi talaga manok na hybrid. Ito ay ang manok Bisaya kung tawagin sa amin. Kung sa Maynila naman ay manok Tagalog. Alam mo, Duming, ang tari ay wala sa lahi ng manok. Nandyan yan sa paa kung papaanong ito pumalo. Sabay tawa ng kanyang tiyuhin. Pagdating nila sa sabungan, halos pag-agawan ang kanyang daladalang manok
sa mga kapwa mananabong. Kiso manok pangkatay lang umano ito. Kaya naman ganon na lang ang panliliit ni Duming sa kanyang sarili. Kaya naman ang bigla din itong pinawi ng kanyang tiyuhin at nagwika ng, "Huwag mo papansinin yan, maniwala ka lang sa akin." Wika ng kanyang tiyuhin. Kaya naman agad silang nakakita ng tupada dahil nag-aagawan nga ang mga tao dito. Hinimas-himas muna ni Duming ang kanyang manok bago ito kabitan ng tari. Siya na rin mismo ang nagtari sa kanyang manok. Kaya naman pagkatapos na ang paglagay ng bulang ay agad na silang pumasok sa ruwida ng tarian. Kaya naman magsimula nang maghiyawan ang mga meron at kasabay nito ang pagtatawanan ng ibang mananari. Nakiso, wala daw panama itong kanyang mga manok, kiso Bisaya. Hindi na nakaimik sila Duming. Hindi pa nga sana matuloy ang kanyang laban dahil walang may gustong tumaya sa kanilang manok. Ang kalaban kasi, ito ay ang bantog na mananari sa kanilang lugar, na isa ding sikat na breeder na malalahing manok. Ang kanilang manok na kalaban ay sabi pa ng kanyang tiyuhin, dugong Kelso ito o Kelso bloodline. At ang kanilang manok, masasabing wala talagang laban, ngunit ganon pa man, mapapansin mo rin sa manok nila Duming ay handa ring lumaban na patayan. Kaya naman labis ang kaba ni Duming sa gitna ng ruwida. Nang matanggalan ng sakuban ang kanilang manok panarip at handa ng bibitawan. Nang bibitawan na ang manok ni Duming, agad itong sumugod sa kalaban ng palipad. Ang manok naman ng kalaban ay nakatingala lamang at nag-aabang lang na lumapag ang manok ni Duming. Ngunit lumagpas lang ito at ang manok ng kalaban ay lumipad din para umatake. Ngunit biglang sumabay din ang manok ni Duming. Sabay na bumagsak ang dalawang manok. Ngunit sa pagbagsak ng dalawang panig ay biglang nagtatalon-talon ang manok ng kalaban. Wakwak ang bandang tiyan nito at lumabas ang bituka. Gulat na gulat noon si Duming at ang mga tao. Biglang natahimik pansamantala ang sabungan. Panalo si Duming, sabi pa ng sentensyador. "Kakaiba yung manok mo, Duming. Akala mo, ganador." Dahil mabilisang kinatay ang kalaban, kaya naman bigla siyang natigilan. Nang bigla niyang makapa ang kanyang nakitang bagay kahapon. Labis na gulat ang kanyang nadarama dahil ang kanyang manok ay walang galos kahit maliit na sugat. Kaya naman pagkatapos nun ay agad naman siyang niyaya ng ibang mananabong na ito'y paribansaan. Wala na silang nagawa dahil sa kagustuhan na rin ng kanyang tiyuhin. Kaya naman muli niyang inilaban ang kanyang manok. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Isang banggaan lang ay wakwak ang bandang tagiliran ng kalaban ng manok. Hanggang sa umabot ito ng 6 na sultada. Kahit anong galos ay hindi man lamang nagkaroon ng galos ang manok ni Duming. Grabe ang saya noon ni Duming, pati na rin ang kanyang tiyuhin. Dahil sa sobra-sobrang pira ang nakuha nila sa araw na yon. 6 na manok din ang nabihag niya. Isinilid na niya ito sa sako at ang 2 ay binigay niya sa kanyang tiyuhin. Tuwang-tuwa noon ang kanyang tiyuhin dahil sa tindi ng swerte na ipinamala sa manok ni Duming. Ang susunod na laban ay magaganap na naman ang labanan sa lugar ng Palanas. Ang Palanas ay sakop ng Tanay. Balik tayo sa kwento. Isang araw,
Habang nagpahimas-himas sa manok itong si Duming, biglang dumating ang kanyang tiyuhin at nagwika ito ng, "Duming, ano, nakapaghanda ka na ba?" Oo, Uncle. Sa katunayan niyan ay andyan ang aking tubaon." "Oo nga pala, ang tubaon ay isang kulay ng manok na kulay orange at ang tuba ay kakulay nito." Balik tayo sa kwento. Habang papalapit sila sa sabungan, panay hiyawan ng mga tao sa sabungan. Nadatnan nila kasi na may laban sa sultada, kaya naman dali-dali silang lumapit sa nagkumpulan ng mga tao. Ang kanyang tiyuhin noon ay nagpupumilit na sumiksik sa mga nagkumpulang mga tao para lang makita ang labanan ng dalawang panig na manok. Maya-maya pa ay natahimik ng bahagya ang mga tao. Natapos na kasi ang labanan. Maya-maya pa ay mayroong isang taong pasimpleng lumapit kay Duming. May dala-dala pa itong manok na panabong din. At nagwika pa ito ng, "Sigurado ka bang ilalaban mo yan, iho? Mukha kasing manok ihalas eh." Sabay tawa pa dito. Si Duming naman ay hindi na nakapagsalita. Alam niya kasi na talagang native ang kanyang manok. Lumapit na naman ang kanyang tiyuhin at nagwika ng, "Oh, Duming, nakakita ka na ba ng lalabanan ng manok mo?" "Wala pang eh. Siguro mamaya na," sagot naman ni Duming. Habang nagmasid-masid si Duming sa mga taong naroroon, ay biglang may lumapit na 5 kalalakihan. Ang dalawa dito ay may dala-dalang manok. Nung paglapit nito sa kanila, ay nagwika ito ng, "Hahaha. Oh, ito Bakoy. Meron na tayong natipuhan na pangpulutan mamaya." Sabay halakhak pa nito sa kanyang kasama. Sumagot naman ang kanyang tiyuhin ng, "Kung gusto nyong ipulutan ang aming manok, siguraduhin yung mapaslang ang aming manok laban sa inyong mga manok panabong." Wikang pagalit ng kanyang tiyuhin. Kaya naman kinabitan na nila ito ng tari, at sa kabilang panig din ay ganun din ang ginagawa. Maya-maya pa ay biglang may lumapit na matanda at uugod-ugod pa ito. At paglapit nito sa kanila ay nagwika ito ng, "Walang panama ang mga manok dito sa dala-dala mong mutya ng pangil ng kidlat." Nagulat si Duming sa inasal ng matanda. Dahil papaanong nalaman ng matanda ang kanyang dala-dalang mutya ng kidlat? Maya-maya pa ay tinawag na sila sa gitna ng ruweda. At ang kasabay nito ang pagsisigawan ng mga meron. Ganun na naman ulit, halos walang pumusta sa manok nila Duming. Dahil pangit niya itong tingnan na ikumpara sa kanilang kalaban. Dahil ang kanilang kalaban na manok, napakahusay ng porma nito. Animoy isang palo lang ng manok ng kalaban ang kanilang manok. Siguradong patay kaagad ito. Pero hindi nila alam na may baong mutya si Duming. Nakasipat pa siya ng mga parang nagbubulungan sabay turo sa kanyang manok. At nang tanggalan ng sakuban ang tari nila, agad naman niyang binitawan ang kanyang manok. Ganon din ang kalaban. Mamaya pa ay tumakbong pasugod ang manok ng kalaban. Ang manok naman nila Duming ay nakatayo lang ito. Animoy nag-aantay lang na siya ay dadagitin ng manok ng kalaban. Ngunit nang paglapit nito ay biglang sinalubong ng manok ni Duming ang kalaban. Nagbanggaan ang dalawang manok. Laking gulat nila nang tumalsik ang manok ni Duming sa dingding ng ruweda. Naghihiyaw ang mga tao sa paligid at kasabay pa nito ang pagtatawanan. Tumayo naman ang manok ni Duming, ngunit paika-ika na itong naglakad.
Sumugod na naman ang kalaban pabalik at nang malapit na ito ay sumabay din ang manok ni Domeng. Nakisabay na din ito sa pagpupugan sa ere. Ngunit pagbagsak sa lupa ay laking gulat ng kalaban na ang ulo ng kanilang manok ay tumalsik sa gilid ng ruwida. Nagtatatalon-talon ang manok ng kalaban habang wala ng ulo. Biglang tumigil ang ingay nang makita ng mga tao ang mga nangyayari dito. Meron pa siyang naririnig na nagsalita ng, "Kakaiba pala yung manok mo, bata." At pagtingin ni Domeng sa kanyang manok ay nakakapagtakang wala itong galos kahit maliit lamang. Kaya naman nagdesisyon ang kanyang tiyuhin na ilaban na naman ito, kaya walang nagawa si Domeng at pumayag na rin ito. Ganon din ang nangyari pagsalpukan ng dalawang manok. Ay isang bigwas lamang ay butas kaagad ang tagiliran nito. Hanggang umabot ito ng 7 bisis na laban. Walang paltos, puro panalo ang manok ni Domeng. Ang laki na naman ang nalikom na pira ni Domeng. Ang kaninang matanda na lumapit kay Domeng ay binigyan niya ng isang bihag. Pagdating naman nila sa kanilang bahay ay hindi masukat ang tuwa ng kanyang asawa. Dahil umano makakain na sila ng karning manok at marami pang pira kaysa sa araw na yon. Kaya naman nagsidatingan na ang mga barkada nitong si Domeng. Dinaos nila ang salo-salo at sa pangyayaring yun, pumutok na ang balita sa karatig baryo na si Domeng ay isang batikang magtatari. Marami na rin ang kumuha na magtatari kay Domeng upang magpakabit ng tari sa kanilang laban. Labis na nagpapasalamat ng mga taong kumuha sa kanya dahil sa lahat ng laban ay puro panalo. Kahit iisang talo ay walang nangyari. Kaya isang araw, napagpasyahan na nitong si Domeng na kumonsulta sa albularyo. At pagkadating niya sa tahanan ng albularyo, ay agad siyang nagpatawas dito. Natatakot na din itong si Domeng, baka mayroong elemento ang nagpapanalo sa kanya. Ang tanging sinabi lang nitong manggagamot, "Napakaswerte mo, iho. Mutya ito ng kidlat itong nakuha mo. Aba, huwag mong gagamitin sa masama yan, ha?" Wika pa dito ng manggagamot. Hindi na nakakibo itong si Domeng at nagtanong na lang ng nagtanong sa matanda. Unang tanong dito, Manong, bakit naligaw ang mutya na to sa puno ng nyug?" Hindi naman dito nakasagot ang manggagamot. Hindi naman nakasagot ang manggagamot dito kasi wala naman talagang nakakaalam ayon pa kay Domeng. Hindi alam ng manggagamot kung bakit siya ang napiling makakuha nito. Maaaring siya ang napili ng mutya na yon. Napakaswerte din ng mutya ng kidlat. Lalo pat ang tagapangalaga nito, mutya ng kanan na may di masukat na swerte. Basta wag lamang ito gagamitin sa masamang gawain. Pagkatapos noon ay agad nang umuwi itong si Domeng. Nagkaidiya na siya sa bago niyang abilidad na taglay-taglay. Ilang buwan at taon pa ang lumipas, naging mayaman na sila. Marami na din siyang mga anak at napakalaki na rin ang farm ng mga manok panabong nitong si Domeng. Marami na rin itong mga breeder o namamahala sa kanyang farm. At naka-4 na palapag na din ang kanilang bahay. Lahat nitong dinadayo nitong mga manok ay walang habas na pinagpapatay ang mga kalaban. Grabing dalang swerte sa mutya na yon sa kanya. Ang nakapagtataka lang, kahit walang pakaing dasal ay napakalakas nito. Parang pinili at kaisa talaga ni Domeng ang mutya na yon.
Kasi lalo din na naging mabinta ang mga manok nila sa mga kapwa nila mananabong na halos magsidagsaan na. At dahil dito ang kanilang mga anak ay nabibigyan na rin nila ng maginhawang buhay. Dahil nabibigay talaga nila ang kahit anong luho dito. Grabing pasasalamat ni Duming sa mutya na yon. Nakulang na lang ay lumuhod siya nito at umiyak ng dugo. Dahil na rin sa galak niyang nararamdaman hanggang sa meron siyang nagawang pagkakamali. Makaraan ang ilang buwan, nawili na itong si Duming na pumasok sa bahay aliwan. Ginagastos niya lahat ng kita sa sabong at dito ay palaging ng babae at nawala na ng panahon sa kanyang pamilya. Yung asawa niya ay nagtitimpi lamang hanggang sa napuno na ito sa kanya. Grabe ang away nila sa kanyang asawa, pero sa awa ng Panginoon naayos na naman nila ito. Nangako na kasi itong si Duming na itigil na niya ang ganong gawain. Ngunit ang mutya ng kidlat ay palagi pala niyang daladala nun kahit saan siya magpunta. Makalipas ang 2 linggo, hindi na ito ginagawa ni Duming. Lagi na siyang umuwi ng bahay ng maaga at nabibigyan na nila ng pansin ang kanilang mag-ina. Hanggang sumapit na naman ang araw na bumalik na naman ito si Duming sa bear house. Sa pagkakataong ito, grabing galit ang nararamdaman ng kanyang asawa. Pagka-uwi nito sa bahay ay sinabihan siya nito ng, "Meng, huwag kang pakakampante sa taglay mo. Baka iiwan ka niyan. At sana mawala yan sa'yo." Yan lang ang katagang binanggit ng asawa niya bago ito pumasok sa kanilang kwarto at padabog. Hindi na ito pinansin ni Duming kasi lasing siya nun. Tapos kasalanan niya rin naman. Hanggang sa isang araw, dadayo sila Duming sa isang derbihan ng manok at kasama niya ang kanyang tiyuhin. Oo nga pala, ang derbihan ay isang uri ng sabong kung saan naroroon ang malalaking pustahan. Kung tawagin ay sugal talaga kung iisipin. Itong si Duming, patawa-tawa pa na nagsasabing, "Sige, ipusta nyo na lahat. Sigurado namang panalo ang manok ko eh." Pagkatapos niyan ay binitawan na ang 2 manok. Unang sagupaan, nakaiwas ng pareho ang 2 panig. Itong si Duming, napapaisip na ito dahil isang tirahan lang dapat eh. Hanggang sa tinamaan ang manok niya sa gilid at bumalagta yon sa lupa. Tatayo pa sana pero binalikan kaagad ng kalaban na naging sanhi yon para tumilapon ang ulo ng manok niya. Gulat na gulat si Duming, katitig sa patay niyang manok. Malaki-laki rin ang ipinusta niya dito. Agad niyang tiningnan ang supot ng mutya na dala-dala niya. At laking gulat na lamang nitong si Duming sa mga nasaksihan niya. Ayon pa dito, ang nakita niya sa supot ay isang abo na puti. Nawawala na ang ngipin ng kidlat. Hindi talaga siya makapaniwala sa nangyari. Kaya ayon, umuwi silang talunan. Hindi iniisip ni Duming ang talo nila. Bagkus ang katanungan niya sa isip niya, bakit naging abo ang mutya ng kidlat ko? Nang simula nun, inula na sila ng kamalasan. Lahat ng dayong sabong nila ay kahit ni isa ay hindi na nanalo. Minsan pa nga patas. Hanggang sa lumipas ang panahon na unti-unting bumalik ang pamumuhay ni Duming. Sa isang iglap lang ay bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay. Palagi na lang niyang iniisip ang mga masasayang alaala nila ng kanyang tiyuhin, na bawat pag-uwi nila sa sabong ay marami silang dalang pera at bihag at may kaya na rin sa buhay.
Labis na labis din ang pagsisisi sa kanyang nagawa. Kung sana hindi siya nangaliwa sa buhay. Kung sana buhay pa sana yung kanyang mutya. Kaya kahit anong sisi niya sa kanyang sarili, wala na. Hindi na mababalik sa kanya. Hanggang sa napagpasyahan ng dalawa na lumipat na ng lugar at mag-umpisang ulit ng panibagong buhay. Kaya magpahanggang ngayon, sinisisi nitong si Duming dahil nung minsan siya ay binigyan ng kalikasan ng mutya ng kidlat. Makalipas ang ilang buwan sa bawat pagpunta ni Duming sa sabungan, bawat pag-uwi ay nakalaylay na ang balikat nito. At isa lang ang ibig sabihin nito. Ayun, talunan na naman. Sinabihan na naman siya ng kanyang asawa na tumigil na sa pagsasabong. At ayon dito, magbibinta na lang daw umano sila ng mga manok. Ngunit nagmamatigas pa rin itong si Duming. At paminsan-minsan ay nagkakabit pa rin siya ng tarik kapag nadadapo siya sa sabungan. Yun nga lang ay hindi na ito pumupusta. Kaya't magpahanggang ngayon, hindi pa rin niya makakalimutan nang minsan siya ay binayayaan ng kalikasan ng mutya ng kidlat. At dito nagtatapos ang kwento ni Duming. Napakasayang pakinggan, no? Yung panahon na binayayaan ka ng kalikasan na ganyang mutya. Ang masasabi ko lang sa kwento na to ay napakalaking sayang. Sayang na sayang talaga. Biruin mo. Kung hindi niya ginawa ang mga bagay na yon, baka hanggang ngayon ay buhay pa ang mutya na yon. So, anong masasabi nyo sa kwento natin? I-comment nyo sa baba. At maraming salamat.